Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat at di naglalaho ang kanyang pagmamahal. Sa tuwina'y buhay siya, kumakalinga, lumilingap, pumapatnubay, gumagabay. Subalit hindi siya nasisilayan ni sinuman. Walang nakakita, walang makakakita. Ang kanyang ginagawa'y di kayang liripin ng isipan lamang bilang katauhan. Kaya't ibinahagi ang Espiritong magbibigay unawa, pangunawa, upang ang taong kanyang makilala ang katotohanan ng Ama, mawawaan niya ang kanyang mga nasa. Yaon ay ang tuwirang katapatan at pakikipagtotohanan upang madama siyang lubusan ng mga anak niyang mahal na mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino ang nakayukong nagtatanim at nakatuon sa kanyang ginagawa na kapag tinanong mo sa hindi niya alam ay makasasagot sa iyo? Subalit may mga taong kapag nagtanong at hindi sinagot o tinugon, kasuplada mo naman eka, dili kaya'y kasuplado ang isasagot sa kanyang kapwa. Kapag may paanas na hindi naman sinasadya ng kanyang kapwa kung paano siya sumagot nang dahil nakayuko at pagod na pagod. Subalit ang taong may pangunawa, anuman ang itugon ng kanyang kapwa sapagkat naunawa niya ang kanyang kalalagayan, siya'y nakayuko, siya'y pawis na pawis, siya'y pagod na pagod, ni walang damdamin na mahihirap at masasaktan siya, kundi ang sasagot niya, ganun ba? Kailan nga kaya magaganap sa tao ang kapag nagtanong siya at di siya sinagot ng Ama dahil hindi pa siya kilala, ay matutunang hanapin ang katotohanan niya at hindi sila magdamdam. Ilan kaya ang nagnanasang lahat ng karunungang pangkabanalan ay mithiing matutunan? Ilan kaya ang kaukulan sa buhay pang-espiritual ay nanasahing kamtin ng mga anak ng Ama na tuwirang kanyang mahal na mahal? Ilan kaya ang tuwirang makakadama sa wagas na pagmamahal at matapat na paglingap? Mapapalad kayong matatawag kapag tuwiran niyong naunawaan, naramdaman ang kalooban ng Ama at paglingap niya. Sumainyo ang paghahari, mga minamahal. Alalaumbaga, sino nga ang pagdakay nakabatid na sa karunungan ng Ama? Sino nga ang pagdakay masayang tumanggap na? Sino nga ang pagdakay maaaliw sa pagtupad sa kabanalang dulot niya? Sino nga ang pagdakay masayang masaya na nagpapakapagal dahil sa Kanya? Wala. Maliban maipadaman niya at madamang tuwiran ng mga anak niyang binaginan ng Kanyang Espiritu, siya lamang makatutupad ng may galak, may kasiyahan, maligaya, hindi nanghihinawa, hindi nagsasawa, hindi tutugot, hindi tumutugot, nagsusumakit at nagsusumikap na patuloy makatupad. Sapagkat siyaon ang patotoo na ang kaya ng tao'y higit na kaya ng Espiritu ng Ama. Kaya't
Ang hindi kaya ng tao na pinakaya ng Ama dahil sa kanyang espiritu'y patutoong sumakanya siya. Kaya't ang mahirap para sa tao'y magaan para sa Ama at napakagaang magagawa ng dahil tuwirang espiritu niya ang nangunguna. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandama ay magalak sapagkat siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak na minamahal. Sapagkat, sinong bata ang tatawag sa inyong anak? Nakapwa niyo tao na masigit kayong matanda. Subalit hindi nyo manasilayan ang nagsambit nito, ang may pandama ay nakadama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At siya nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. O kay sarap na namnamin ang dulot kong kasiyahan, kagalakan sa kalooban na inyong mga tinataglay. Kung tuwirang mawawawaan ang handog ko kanino man, upang inyong mapasigla pananalig na tapat. At pag-asang namamatay na di ninyo mawarito, kung paano mabubuhay at sisigla pang totoo. O mga mahal na tuwiran, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos sa aking iniluwal. O yamang kayo'y anak ng amang minamahal, tantuin nyo ang ganap, ang sakit tinuran, upang masambit nyo sa sariling katauhan, kayo ay nakadama, tuwirang nakilala. Ang di ninyo nakikita ng inyong mga mata, subalit sa puso nyo'y ito'y damang-dama, upang ganap na mawawaan ang sakit tinuturan. Ganap ninyong pakanamnamin, amang sa inyo'y bumuhay. Yamang kayo'y naririto, pakasuriin nyo kung ano ang dulot ko. Handog ko sa tao, maging marapat kayo sa pananaw ko. O taong mga mahal ko, magnilay at magbulay kayo. Paano nga masasambit kung bilang pagkatao ang sa inyo'y inuulat ko, nilalahat kong totoo? Kaya't kayo ay magnilay, magbulay nga na marapat, matatanto ninyong ganap sa akin ay handog. Wala kong ninanasa, ninilalayon sa inyo, kundi ang magliwanag at maging ganap kayo. Mapuspos kayong lubos sa totoo mga tao, upang mga buhay kayo ng may kagalakan. Sa kabila man ang sa inyo'y tinatawid bawat araw, hamon sa buhay na sa inyo'y pinakikibakahan. Sakit ng inyong kalamnan, tuwirang nararamdaman. Sino bagang sa inyo'y nasakitan ng tao, na di nabatid kung sino ang nagpasakit sa inyo, at di nasilayan kung paano kaganapan. Kaya't kung marapat ninyong saki bibigay, ako ang sa inyo'y mangingibabaw sa ganap. Katotohanan lamang ang sakit tinuturan,
walang pagkapula, mga salita sa taong tumanggap at ganap nagtiwala. O taong mahal ko, magbulay at magnilay. Magtanto kayo sa lahat ng ito, mga kaganapan sa dako kong inalayan. O taong aking mga mahal, magtanto nga kayo upang masuri nyo ang pagtalima ko at pagtupad bilang tao na inalay ko sa inyo. Pinaalipin ang sarili, pinalipin ko naman ito. Huwag na kayong makasama sa pagpapalipin ko, pagkat ibang pagalipin ko sa kanyang pagkatao. Ang pagkaalipin kong ginamit siya, pagagalakin ko at inaaliw ko. Inaalay ko liwanag na totoo, lakas at tapang at tibay na nakamtan. Subalit ang pag-alipin ninyong mga ginagawa sa kapwa nyo'y naalipin, nagdudulot ng pait, nagdudulot ng sakit, nagdudulot ng hirap, pagkat ito ay hindi nga marapat. Kaya't ang sinumang aking inalipin, ang sinumang saki ganap na naalay, ang saki handog upang aking taktan, ang kanyang katawan na aking magamit. Kung mayroon mang pasakit, ako ang nagtitigha upang kanyang malagpasan, kanyang mga dinaranasan sa buhay na ibinigay, upang ito ay tamasahin at pagdakay tagumpay ang makakamtan. O tao, magnilay at magbulay, magtanto kayo sa mga iniluwal. Sino nga aking pasasakitang ganap, yamang ako ay tinanggap, yamang ako ay kinamtan. Kung mayroong kadiliman, ako ang siyang tumatangla. Kung mayroong kasakit-sakit, ako ang siyang nagpapagaan. Kung paano ang kabuluhan aking napapayapa, paano ko pasasakitan, mahirapan ang katawan. Kaya't kung mayroong nahihirapan, tandaan nyo mga mahal, hindi akong nagbibigay at tuwirang nag-aalay, pagkat di nyo madarama ang hirap at sakit kapag ako ay sa inyo lubos na tinama. Pagkat akong kaliwan at kagaanan, hindi ko kailanman lolobing mga lumbay, pagkat ang nasa ko'y aliwin na tuwiran. O taong mga mahal, magnilay at magbulay. Kaya't labanan nyo ang lumbay ninyo, ang hirap ninyo at sakit na totoo, upang makamtan nyo tunay na saklolo. Kapag ako ang tinamo, makikita ninyo, ginupo man kayo ng mapanlinlang na kalaban ko, ngunit ako, tao, ang magbibigay sa inyo ng lakas at tapang upang makabawi kayo, taong aking mga mahal. Yan ang katotohanan. Pagkat hindi ako nagpapagupo sa inyo, ni hindi rin ako nagpapalitong totoo, ni hindi ko kayo bibigyan ng kaguluhan tao. Kaya't sa tuwing kayo'y nagugulo, hindi ako, pagkat ako'y hindi kailanman
nanahan sa kaguluhan. Kaya't ang pagbati ko'y sumainyong kapayapaan, sapagkat yaw ng dulot ko kanino man. Kaya't ang sa nalilitong buhay ay di ako ang nagbigay, kundi nalisya ka ng daan. Ang may pandinig ay nakarinig. At siya karamanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Aleya nekarama, at siya karamale, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Paano sasabihin ng tao na ang Ama nga ang nagdulot sa kanilang kaguluhan? Samantalang kapag nag-aaway-away ang mga tao, hindi niya kaloob yun. Kapag nagdaramdam ang mga tao, hindi niya kaloob yun. Kapag naglalaban-laban, hindi niya kaloob yun. Kapag nalilito, hindi niya kaloob yun. Kapag ang buntong hiningay madalas at pasakit ang kaloob at nasasaktan, hindi sa kanya yaon. Sa makatwid, magnilay. Bakit nagulo? Bakit nagkagulo? Bakit naglaban-laban? Bakit naghidwaan? Iyaon bayay kaloob ng Ama? Hindi. Kaloob ng ibang espiritu. Kaya suriin nyo, anong espiritu sumasa inyo? Ang may pandinig ay nakarinig, patotoong katotohanan ang dulot ko sa inyo, kaya't ang nasa katotohanan, maliwanag ang kaisipan. Hatsa karamaleyan, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, may patungong bukid. Ang isang inaatasan o ginagamit ng espiritu, sinabing, huwag kang pumunta ng bukid kasi babagsak ang ulan, mababasa ka lamang, ano bang gagawin mo doon? Sabi sa'yo, sino ka naman at alam mo babagsak ang ulan? Masasaktan ba yung pinagsabihan? Na, sino ka naman? Hindi. Hindi magagalit. Maaawa. At mapapatotohanan lamang na totoo palang sinabi kapag umalis siya at niloob ng Ama na umalis para masubukan at mapatotohanan ang sinabi niya na hindi nga siya, kundi ginamit kapwa niya para mapatotohanan siya'y nangungusap sa taong tulad niya. Buhay ba ang Ama? O tao, magnilay kayo, magtanto kayo mula sa simula, hindi pa naganap ang Ama mismo ang nangusap sa lupa, sa panahon ng mga ninuno nyo, sa lumipas na taon na ang binilang. Kundi, tinig niya'y narinig ni Adan, ni Eva, ni Noe, ni Abraham, ni Moises, ni Jacob, ni David, ni Job. Subalit, hindi siya nasilaya. At marami pang iba na ginamit. Ngayon, inalis ng Ama ang tinig niya na dumadagundong sapagkat ibinalik niya at pinalit ay espiritu. Ngunit paano pa rin paniniwalaan? Wala siya ron. Hindi siya makita. Hindi siya madama ng taong bulag sa katotohanan, ng taong bingi sa katotohanan, na walang inaalam kundi pang sarilit, pang sanlibutan. Doon ba siya?
Mananahan ba siya? Itaga nyo sa bato. Hindi, kailanpaman. Kaya't tutungo siya, mananahan siya sa mga anak niyang sa kanya'y naghahanap upang siya'y masumpungan, tumanggap upang siya'y manahan, kumilala upang siya'y maunawaan, mahalin upang siya'y patuloy silang magmahalan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, kaya't ang may pangunawa ay nakaunawa at ang nakaunawa ay magalak na tuwiran, tao, natitigatig, nababahala ka ba't natatakot sa karamdaman mo? Tandaan mo, ano man ang nararamdaman mo at ano man ang sakit mo, kundi pa takdang mamatay ka, di ka pa mamamatay. Buhay ba nga ma? Kaya't ang mahalaga, ang ama mong bumuhay sa iyo, madama mo at maramdaman mo, nang sa gayon hindi puro sakit mo ang dinadama mo. Kaya't sa takot mo at pag-alala, litong-lito ka na at kung ano na ang mga pinaggagawa mo, lalong nakalala sa karamdaman mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang nasa katotohanan at katapatan, ituturo ng amang kaparaanan at doon siya'y masisiyahan, magagalak kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Lilimiin nyo ang nasa pagkatao at ang tinig ng Espiritu. Para hindi nagagalit ang puso nyo na galit si Apo Kunching. Para hindi kayo mapagbintang, mapagparatang, ba't kaya galit si Apo Kunching? Anong karapatan ko magalit sa inyo? Kahit naman ako'y ginawa na ninyo ng kasalanan, di ko pa rin kayo sisigawan at hindi ko kayo mumurahin. Sapagkat mas takot ako sa Ama kaysa sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mas kinahihiyaan ko siya kaysa sa inyo. Kaya ako'y ano man ang gawin nyo, di ako mahiya sa inyo at di ako matatakot sa inyo. Bakit? Sapagkat ang pinaglilingkuran ko, siyang may kakayahang bumuhay at pumatay nang walang nakakaalam. Kaya, sa Kanya ko nahihiya, sa Kanya ko natatakot. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? At saan ang gagawin ng mga taong totoo tapat na sa Kanya? Sa Kanya natatakot, sa Kanya nahihiya. Hindi sa kapwa. Ayan, masarap magbahin, huwag kang mahiya. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya, ayon sa mga taga-Galasya, na wika ni San Pablo, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat. Sapagkat siya'y nasa pamamahala pa ng tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutang ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya sa babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka nalipin, kundi anak, sapagkat anak
ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Ama. Paano mo siyang matatawag? Na Ama, 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 banal siya, totoo, tapat. Ikaw sinungaling ka, mayabang ka, palalo ka, at sutil ka. Kanino ka anak? Anak ka ba niya? Kung anak ka niya, kawangis mo ang kanyang kalooban. Kawangis mo ang kanyang kagustuhan. Kaya't di mo lalabagin ang kanyang tuntunin at kautusan, sapagkat nang makilala mo siya at natawag kanyang anak at natawag mo siyang ama, iniba ka na. Isinilang ka na sa kanyang espiritu at ang iyong katawan ay namatay na ang pagkatao, kaya't ang binuhay na sa iyo, hindi na yaong sa dati mo. Kaya't makatatawag ka ng Ama ko, Ama ko. Hindi ka na nasa ilalim ng katauhan mo, kundi nasa ilalim ka na ng Espiritu ng Ama upang taglayin mo ang kanyang kalooban at masunod mo ang kanyang kautusan. Sa makatwid, kung tuwiran mo na siyang tinanggap, hindi ka na alipin ng sarili mo. Hindi ka na alipin ng sanlibutan. Alipin ka na ng Ama mo, alipin ka na ng Kristo mo, alipin ka na ng Espiritu mo na tinanggap mula sa Ama at anak. Kaya natawag kang anak ng Ama. Lahi ni Abraham, tuntunin at kautusan, pinagsumikapan, pinagsumakitan mong tupdin at gawin, alang-alang sa tinanggap mo, sapagkat naiba ang iyong kalooban, naiba ang iyong kaisipan, ang buo mong katauhan, iba na ang taglay, hindi na laman, kundi espiritong naturingan. Tao, makaunawa, nawa kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang wika nga, Ephata, mga buksan kayo. Kung binuksan man kayo at patuloy niyong sinasarado, makapapasok ba't mananahan na totoo? Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang pinanahanan, yaong tumanggap na lubusan at nabuksan na tuwiran at kinamtan ng katotohanan, nanahan sa katotohanan ng Amang mapagmahal. Kaya't kay sarap siyang tawagin, Ama ko, ako'y anak mo. Hetchakaramale yan eh. Nekaramale yan ah. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Nakadama na po ba kayo? May pandama po ba kayo? Naunawaan niyo po ba ang ibang salita na naririnig niyo ngayon? Ang hinahanap niyo po ba ay yung mga salita ng kapwa niyo? Hindi niyo po maririnig dito kasi hindi chismisan ang kailangan dito. Hindi hatulan ang kailangan dito, hindi husgahan ang kailangan dito. Ang kailangan dito ay magpakatotoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung hindi ka patotoo, walang magagawa ako sa iyo. Kung nasa katotohanan ka, sigurado may pandama ka. At kung nakilala mo ang katotohanan, sigurado uuwing masaya ka. Eh ano ba? Kung may karamdaman pang pisikal ka, ngunit napagaling na ang kaluluwa mo, kay lakas mo na, kay tatag mo na, kay tibay mo na, kasiya-siya ang puso mo, sa nadarama mo'y umaapaw na galak ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At sa hindi mo namamalayan at hindi mo inaasahan, ni hindi mo inaasam, dahil libang na libang ka na aliw ka na sa ibang damdamin mo, sa ibang pagbabagong isipan mo, aba, isang araw na siyasat mo, hindi mo inaalala sakit mo, wala na pala. Yaon ang Ama. Yaan ang Ama. Yaon ang Ama. Gayon, ganyan siya kumilos sa mga anak niya. At siya karamale yan eh. Nekarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Kung walang nadidimla ng isip, walang makagagawang masama sa kapwa niya. Sa makatwid, ang gumagawa ng masama nasa dilim. Pinaghaharian ng dilim ang kanyang pag-iisip, kaya't pati kanyang damdamin nagpupumiglas sa kasamaan. Kaya't ito ang inaalis at pinapatay ng Ama. Ang madilim na kaisipan ay kanyang tanglawan at ang masamang kalooban kanyang pabutihin at ang may puot, pag-ibig, ang buhayin. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Hinga nga kayong malalim, hinga. Hinga. Isa pa. Isa pa. May galit ka pa ba? Kawawa ka naman. Alam nyo ba? Kung yung hangin, hindi alam kung saan iikot kung alam mong may nagpapaikot, manalig kang, baka pagdating nung araw na yun, nasa iyo naman dumating ang mabuting hangin nakalaya ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hingang malalim. Hinga. Hinga. Oh, nalilito pa ba kayo? Kung nalilito kay wala ka sa Ama. Sapagkat ang kalituhay hindi kanya, nakakatakot kang kaharapin. Sabi ng kapwa mo, ngunit ako, hindi ako matatakot sa iyo. Ikaw ang umalis sa harapan ko. Ay katapang pala ni Apo Kunching, hindi si Apo Kunching ang matatakot. At hindi si Apo Kunching ang matapang. Bakit mo katatakutan ng iyong kalaban? Hindi. Sapagkat, kaya hindi kinatatakutan, nakikita. Pero kayo di nyo nakikita. Pawang katotohanan. Ang Ama'y may kalabang, siya lang nakakakita. Ngunit kayo, maaaring di nyo nga makita ang kalaban nyo. Pakatandaan nyo. Sapagkat walang nakalilirip, nakasusuri, nakatataro, maliban ang Ama. Kung malinis ang layunin mo at malinis ang hangarin mo, sinong kalaban mo? Sinong kaaway mo? Wala. Ang masama lamang ang pagnanasa at layunin siyang may kaaway. Kaya, siya'y kawawa. Wala ang paghahari ng Ama sa kanya. Sapagkat sarili niya ang kinakawawa niya. Bakit? Sumasayo ba ang Ama sa masamang gawa mo? Kaya, lumalabas ang katotohanan, nagugulo, nalilito. Ngunit, anuman ang gawan mo ng kabutihan at anuman ginagawa mo pawang kabutihan, kahit mahirap para sa'yo, kasama mong Ama, kaya magaan na naisod, naiusad at uusad mo tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ano namang karapatan ni Constancia? Kay iksin ang sukat niya, kay pandak niya. Anong laban niya sa inyo? May laban ba siya? Bakit naman siya makikipaglaban? May kaaway ba siya sa inyo? Sa makatwid. Kung sa ganang siya nga lamang, hindi siya luluwal at haharap sa inyo. Yaan ang patuto. Ang kinakalaban ko'y sanlibutan, ang kalaban ko'y sanlibutan, ngunit ang makatotohanan, kakampi ko at kasama. Kaya't sumayin niyo ang kapayapaan. Hatche karamale yan. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ganang kunching na pagkatao, di sasambitin narinig nyo. Ganang may pangunawa kayo, magsurit, magtanto kayo tao. Sa gayon, di nyo man malirip ganang akin, kayo'y lirip na lirip ko. Di nyo man matanggap ganang ako, kayo'y tanggap na tanggap ko. Di nyo man ako mahaling totoo, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang dulot ko'y pawang katapatan sa inyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Kaya't kung totoong kilala ng tao ang kanyang tinatawagan na pinapanginoon, puso mo'y mabuti, isip mo'y malinis, taong may sentido komon. Hache karameneyeneya, haleyeneyene karameyana, noleya, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, magdaramdam ka pa ba? Magdaramdam pa ba kayo? Kanino pagdaramdam? Nako, paano nyo mararamdaman ng Ama? Nakasalakay sa inyo kalaban niya. Kailangang mawala muna siya at tumakbo sa inyo para maramdaman nyo siya. Buhay ba ang Ama? Nagdaramdam pa ba puso nyo? Aba, mararamdaman nyo siya. Naghihinanakit ka ba? Nagtatampo ka ba? Naiinggit ka ba? Nagseselos ka ba? Hindi mo mararamdaman ang Ama mo. Ang mararamdaman mo ay sarili mo at si demonyo. Subalit siya'y hindi. Kaya kailangan mamatay ang katawan mo, pati si demonyo ay mawala sa'yo. Upang maramdaman mo, buhay ang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang dulot ng Ama, pagmamahal, pagkalinga, patnubay, paggabay, pangunawa, pagpaparaya, pagpapakumbaba, pagpapatawad. Yan ang Espiritu niya. Kaya't kundi mo nawawawaan ang tinuturan ko, mandaraya ang Espiritu nasa taong ganito. Hatya karama leyane heya karama. No karama neyahana. Ne karama neyahana. Mahal na mahal ko kayo. Patuloy kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang layon at nasa ko, mabuhay ang sa akin, wag ang sa iba, upang maging ganap at totoo kayong mga anak. Heche karameneya aleya, nakaramaleya, nekarameneya hana. Ilang pong beses mang basahin ito, iba't ibang pahayag ay ibibigay ko upang mapagnilayan ninyo tao. Mula kay Lucas. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Hindi higit." Hay tao, paano bagang mawawawa nito ng damdaming pagkatao at isip ay nalilito, nagugulo sa sakit niya, problema at dalahin, natigib ng lumbay siya at wala ng pag-asa na inaasahan ay Ama. Kaya't talikdan muna, isip na nalilito ka, dooy maghari sa'yo, liwanag at pangunaway, tatamuhin mo. Hatya karamaleyana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Samantalang dumaragsa mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban ang palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas ang magaganap sa Kristo. 3 gabi, 3 araw.
na nasa loob ng dambuhalang isda. Subalit di nila nawawaan ang gayong pagtuturan sapagkat sinasabi nilang kilala nila ang Ama. Ang istorya ni Jonas ay di nila mawawaan. Yan ang pawang katotohanan. Ang nakakakilala sa Ama, inuugat niya ang katotohanan, ang hiwag at himalang kayang gawin niya ay magaganap din sa iyo bilang tiwala mo'y tapat na anak niya. O mga mahal, kaya't mapapalad ang mga nagsasabuhay ng kanyang salita, nakikipagtotoo sa kanya bagamat di siya nakikita, ngunit tuwirang pinananaligan at inaasahan siya dahil ang puso niya ay malinis, ang puso niya ay may pagmamahal, ang isip niya ay gayon din, taglay ay banal na aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Anong mapapala mo kung lahat ng gusto mo siya lang ang gusto mong makamtan? Ngunit yung ayaw mo'y ayaw mong gawin, alang-alang sa yung Ama na kinikilala mong tapat kailan paman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ay, buhay. Kapag wala ka nga namang naintindihan sa naririnig mo, parang gusto mo na lang matulog. Kapag wala kang naunawaan sa nakikita mo, parang gusto mo nang umuwi. Kapag ang iniintindi mo'y nararamdaman mo, gusto mo nang mahiga. Ngunit kapag ang iniintindi mo'y Ama mo, makakaunawa ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Ganap ba siya? Ano nga ang pangalan mo, anak? Lian. Totoo ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba siya? Taas mo nga kamay mo. Sumigaw ka nga ng amen. Naiya ka pa. Sana, anak, ang pagkamahinhinin mo, pati puso mo'y mahinhin. Kaya lamang, kumisan, hindi ako kampante at kontento sa mga tahimik eh. Nasa lubang kulo. Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Pag ang tao'y tahimik, paikot-ikot ang mata at malalim ang titig, aro! Baka mabaliw yan. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag nagnanamnam at maaliwalas ang mukha, sigurado tumatanggap yan. Kahit na lumuluha, hindi halata ang pagluha. Dahil ang puso niya ang nababasa ko, hindi ang kanyang mukha. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit? Ang uod, tahimik. Pero nangangagat. Ang bulati, tahimik. Pero naninira. Ang ahas, tahimik. Subalit, tumutuklaw ng palihe. Kaya lahat ng tahimik, di ako kampante, di ako kontento. Mabuti pa yung bubuyog, maingay, nagbubuka ng bulaklak, sumisip-sip ng nektar, nagbibigay ng maganda. Subalit lahat ng tahimik, sutil, suwail. Totoo yan. Di ako nagbibiro. Kaya, gawin nyo nang huwag manahimik. Kung tama ginagawa nyo. Pero at pasubali kung kailangan manahimik at sarado bibig, gawin nyo rin. Kaya, mas mainam pa yung nagsasalita kaysa nananahimik. Nakakatakot kasama yan. Bakit? Sigurado, malalim. Mapag-isip na hindi tama. Mapanuri
ng kapwa. Pero gawa, di makita ang mali. Buhay ba ang Ama? 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 Huwag ka rin pakakatiwala sa sobrang daldal. Masama rin yan. Sigurado, pag ang tayo walang preno, nako, hindi ka pwedeng magkwento. Pakatandaan ninyo yan. Pag ang tao'y sobrang daldal, walang preno, nako, patay ka. Sigurado. Kung ayaw mo maladlad, mabilad, huwag ka sa kanya'y dadaing. Huwag ka sa kanya'y magsasabi. Sapagkat sigurado, sigurado, sinabi niyang ako lang nakaalam, yung pala'y 100 na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi ko kayo binibola. Hindi ko kayo binibiro. Hanapin nyo dito. Nasa Biblia lahat ang sinabi ko. Kaya't ito ang patutuo sa ugali ng tao. Kung anong pag-uugali mayroon ng tao at kung paano gumagawa sa mundo. Naririto lahat, tao. Kaya't inuna ito para isunod sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit kung ang pananahimik ay nagninilay, nagbubulay, nagtatanto, umuunawa, tama. Subalit, kung ang pananahimik ay may galit, kawawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung ang kadaldalan may pakinabang, nakabubuti, kanino man, gawin. Ngunit kung hindi, kawawa. Mga mahal, di ako nagbibiro. Totoo tinuturan. Sa inyo'y nilalahad upang pagnilayan kung nais niyong tubdin at gawin, pakikinabangan. Habang kayo'y, habang may buhay, magnilay katao sa gawa ng Ama. Magnilay-nilay ka, bulayin mong ganap at matanto ang layo't nasa niya upang ikaw nanak niya. Magtamasang ganap sa kanyang liwanag, sa kanyang galang, sa kanyang hiwaga, sa kanyang pagpapala, sa kanyang himala at kapangyarihan, kanyang kadakilaan, o taong mahal ko, magnilay at mabulay. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Katotohanan lamang ang sa akin, sa inyo ay narinig at sinambit, sa inyo ay aking nilahad, o taong aking mamahal. Magnilay at magulay. Mahal na mahal ko kayo, yan ang totoo. Sa paggamit ko ng kapwa nyo tao, nasasambit ko ang marapat upang sa inyo ay malahat. Katotohanan lamang ang sa akin tinura. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Ba't naman pinto? Katotohanan lamang ang
kaluluwa, bawang sa inyo ang ibinibigay ang marapat kailanman upang kayo'y magtamasa. Tamasahin nyo ang siglahan. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Magdilay, magbulay, magtantong tuwiran, kaya't sa bawat araw na kayo'y gumaganap at hari ng Ama ay kamtin ninyong lahat. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Katotohanan lamang ang sakin, sa inyo'y ganap na aking pinadarama, at sa inyo'y nilalaka kamtin nawa ninyong ganap ang sakin umuulan. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Pagnilayan ninyo't pagpulayan ang saki sa inyo ibinigay, magnilay at mapulat, magtanto kayong ganap, magtanto kayong lubos, magnilay at magpupulat. Ako, mahal ko kayo, mahal na mahal. Wala ako dinanasan, kundi kayo'y aking maalayan, na higit sa sapat upang kayong magagalang ay marahang ganap. Mahal na mahal ko kayo, yan ang tuwiran. Nasa kong ipadama, nasa kong makamtan nyo, upang ganap na marahal ang sakin sa inyo ay marapat. O aking mga mahal, o aking mga mahal, o aking mga minamahal. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Paano nyo mararamdaman ito? Paano nyo mapapatotohanan ito? Paano tao? Paano ninyo mapapatotohanan na tuwirang mahal na mahal kayo? Paano? Tunay na ang tanong ko'y paano? 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 Kailan kayo makakakilala? Kailan kayo makakadama? Kailan, o tao? Yan ang sa tuwin ay tanong sa inyo. Kailan? Kailan? Magnasa kayo nang makatamo kayo, magmithi kayo ng kamtin ninyo, tamasahin ninyong tunay na kaloob mula sa Ama, wag sa kapwa nyo. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Walang mali ang handog ko sa inyo, kaya't kung tuwirang mananamnam, masisiyahan na lubusan, o taong aking mga mahal, o taong aking mga mahal, magnilay at magpunan. Tao, mahal ko kayo,
magtatanggap ng bawat pagkat kayo'y mahal na ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Yan, ano ba? Ano nga ba pangalan mo? Napakamalilimutin ko naman. Lian. Lian, lakad ka nga. Bilisan mo ha. Dahil ang Diyos ay buhay. O, ikaw nga. Lakad ka nga, lakad. Siya, tatay mo. Patayuin mo. Sige, lakad. Yan, kaunti na lang diferensya. Lakad, sige lakad. O, lakad ka, lakad, lakad. Lakad. Kumusta? Eh, paano nga siyang makakagalaw? Eh, masakit nga ito. Yan ang patotoo. Dito kasi nagmumula yan. Pag dito, dito sa balikat. Pag dito, dito sa paa. Yan, no? Kahit tanungin mo sa doktor, kung matalino talaga sila, pagtatapat nila yan. Ikaw naman, pinalaki mo dahil sa buhay ba ang Ama? Sang bata at matanda, maghahabulan kayo? Okay ni? Sige. Yan, luklok ka ken. Magpasalamat ka, lika may stroke ne. Sige, luklok na ka. Kung minsan, masarap yung walang pera eh. Ay nagtitiwala, ano? Eh pagka may pera sigurado, eh, hanap ka muna ng pamamaraan eh. Ano eh? Di mo nakita agad hiwaga ng Ama. Ano? Diyan ng katotohanan. Pag maraming pera, di mo makita agad ang hiwaga ng Ama eh. Pero kapag walang pera, ay napapakita agad yung hiwaga niya. Tama po ba? Tama ba ga? Agree po ba kayo doon? Yes! Sapagkat doon mo napapatunayan eh. Siya kumilos eh. Tama ba? Salamat sa Ama. Salamat. Wala akong pera. Kung may pera ako, eh siguro di ako lukulaka. Buhay po ba ang Ama? Demonyo. Ayun, meron. Talagang gusto parinig, demonyo. Sabi, demonyo, luka-luka, berat, baliw, huwad, bangkarote, yumaman. Ay, lahat na yata. Kulto,
kuto, lahat. Hindi mo naman makakamta ng paghahari ng Diyos pag di mo dinanas yan Kaya sa una masakit Pero salamat sa Ama, walang pait, walang sakit. Siya ang nag-alis ng sakit, siya ang nag-alis ng pait. Pero salamat. Salamat. Salamat ng maramit di ako natangay. At di ako totoong naluka. Kung naluka ako, at kaya ako naluka, sumunod ako sa tao, luka-luka talaga ako. Dahil hindi nga ako luka-luka, hindi ako sumunod sa tao, eto ako, nagpapakaloka. Sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya, parang gusto mong tumayo. Sana namnamin mo para tumagos ang gantiyan mo, Nung may kiramdam ka, hindi kami kakanyan. Buhay ba nga ma? Minsan alam niyo po, kung minsan may sinasabi akong di maunawa ng tao May sinasabi naman akong naunawaan pero hindi gusto Aba, wag po kayong magsisinungaling. Alam naman lahat yun ng Ama May naunawaan, ayaw gustuhin kasi hindi kayang tanggapin. Mayroon namang hindi naunawaan, gustong maunawaan, nang naunawaan, nakaintindi rin. At nang makaintindi, nakadama, aba nasiyahan siya. Subalit yung nakaunawa, dahil siya pala'y ganon, nagalit. Kalay, siya pala daw. Aba, sino po bang naglilingkod ang nagpaparatang? Siguro po yung mga huwad. Mapagparatang mapagbintang. Subalit kapag nagpakatotoo ka, ang sinasabi mo ay katotohanan. Buhay ba nga ma? Di baling hindi ka totoo sa pananaw ng kapwa mo, sa Diyos ay totoo ka. Di baling hindi ka tanggapin ng kapwa mo, sa Diyos tanggap na tanggap ka. Di baling hindi ka paniwala ng kapwa mo, tiwalang-tiwala nga ma sa'yo. Hindi baling malungkot ka sa kapwa mo, sa Diyos masaya ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Paano ba mangyayari yun? Paano po ka mangyayari yun? Aru. Mga mapaniki chapter, magandang umaga sa pahapon Mga Valenzuela chapter, magandang umaga sa pahapon Magandang umaga ba ang isip nyo? Hindi ba pahapon? Salamat naman. Mga mapaniki, chapter, hindi ba pahapon ang inyong isip? Kailangan laging paumaga, Para laging maliwanag, Huwag padilim, Huwag padilim, Sapagkat kapag patungo sa dilim, ay hindi makakakita ng liwanag. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya, buhay at tuwirang buhay na buhay. Kayo po ba'y naniniwalang buhay ang Diyos? Kung naniniwala po kayo, maniwala kayong may magagawa siya sa inyo. Subalit ako, huwag niyong pagtiwala ang may magagawa ako. Ngunit ang Diyos, maniwala kayo. Apo Kunching, hindi kami maniniwala sa yung may magagawa. Ba talaga po? Huwag kayo sa aking magtiwala at maniwala, kundi sa Kanya na may magagawa siya sa akin para ibigay sa inyo. Pag hindi niya naman po ako tinanggap, wala rin kayo matatanggap. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sige. Halimbawa, may nagpunta sa'yo. Sabi nung nagpunta, pinabibigay po ito ni Pedro. Tinanggap mo yung pinabibigay. Pero yung taong nagbigay galit ka pala. Anong tawag sa'yo doon? Walang hiya. Kundi doon sa taong inutusan hindi mo natanggap yun. Pagkatapos galit ka. Anong uring ugali ka? Kanino ka ugali? Anong ugali iyan? Ugaling ano yan? Bahala ka ng sumuri. Buhay ba nga ma? Subalit, nang magpadala sa iyo si Juan, tinanggap mo
at sinabi mo sa nagdalang kay Juan, salamat ha, pakisabi mo sa kanya, salamat. Ay, napagod ka ba? Ay, eto tubig oh, minom ka naman parang pawis na pawis ka. Nako, kay sarap ng pakiramdam ni Juan at nang sinugo niya. Subalit nang nagalit ka, pagdating ni Juan, nung nag-utos kay Juan, si Juan na nag-utos, naku, ano ang sinabi nung pinagdalhan mo? Wala po. Hindi ka man lang pinagsabihan ng salamat. Wala po. Hindi ka man lang pinapasok? Hindi po. Anong ginawa? Tinanggap lang po. Walang hiya yun hindi ko nabibigyan. Buhay bang Ama? Talinghaga lang po yan. Magnilay kayo. Maliban na nga lamang, yung pinagbibigyan nyo'y wala. At sinabi dun, pakibigay nyo nga po ito kay Juan. Nagpadala po kasi si Pedro Pinaliwanag nung nagdala. Sabi nung binigyan, kahit hindi sa kanya binibigay, ay salamat po. Baka pati yung nagpasalamat, ay ano ginawa sa'yo nung pinapadalang ko? Wala daw po. Sino tumanggap? Hindi ko po kilala ano sinabi? Salamat daw po. Sige, padalan mo nga uli. Bakit? Ganyan ang Ama. Nakikita niya yung anak niyang marunong tumingin sa kanyang mga kaloob. Nakikita niya yung kanyang mga anak na totoo at hindi. Yung alam lang ay kabig ng kabig, ayaw tumulak. Yung dampot ng dampot, ayaw maglahad. Yung tanggap ng tanggap, ayaw namang magbigay. Aba, kasama mong ugali niyan. Ano ibig sabihin nun? Kapag tinutulungan ka ng kapwa mo, totoong-totoong tuwang-tuwa. Kapag hindi ka natulungan, galit na galit ka na. Aba, ang wika ng Ama, anak, tandaan mo, tinutulungan ka't hindi, maging masaya ka. Sapagkat kung ang kapwa mo'y walang maitulong sa'yo, ako'y maitutulong sa'yo dahil masaya-masaya ka sa tuwina, abay ako'y lugod na lugod magbigay sa'yo. Kung lagi ka nakasibaktong, nakasibangot, di ko maipintang yung mukha, abay ayaw ko'y tambigyan. Bakit? Wala akong pakinabang sa'yo, puro galit ang nasa'yo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, masusubukan mo ang tao na totoo sa Ama kapag laging mayroon at pagkatapos ay nawalan. Nako, tingnan natin kung mahal niya pa ang Diyos. Buhay bang Ama? Ipanalangin nyo, wag mangyari sa inyo yon. At manalig kayo sa Ama. Magtiwala kayo na huwag mangyari sa inyo yon. Sapagkat baka masubukan kayo. Tama po ba? Kaya, lahat ng nagaganap sa kapwa nyo, huwag nyong tawanan. Yan lamang ang patutuko sa inyo. Ang nagaganap sa kapwa nyong sa palagay nyo'y hindi karapat-dapat na naganap at hindi dapat. Huwag nyo ikatuwa. Sapagkat, kung sa inyo kaya maganap yun, tuwan-tuwa kayo? Kung minsan, naghihirap na yung kapwa niya, sabi niya, mabuti nga sa'yo. Paano kung baligtarin ng Ama at ikaw maghirap? Mabuti rin sa'yo. Buhay bang Ama? Galit na galit siya sa kapwa niya nung magkaset na balitang may sakit. Mabuti nga sa kanya. Samantalang tinitingnan lang ng Ama kung marunong siyang magpatawad. Nabalita ang may sakit ang kinagagalitan niya. Mabuti nga sa kanya. Aba anak, kasama pala na ugali mo. Ikaw rin bibigyan ko sakit. Mga mahal na minamahal at mahal na mahal, magnilay kayo sa gawa at pananalita. Sapagkat ang masakit sa inyo ay huwag niyong ikatuwa na magaganap sa inyong kapwa. Sapagkat kung kinatutuwa nyo ang kapahamakan ng inyong kapwa, paano kayo totoo sa mga dakila? Kaya't ang lahat ng ikabubuti at makabubuti sa inyong kapwa, siyang mithiin ninyong maganap at sa inyo rin magaganap. Sapagkat walang taong gustong mapahamak.
maliban siyang gumawa ng kanyang kapahamakan. Buhay ba ang Ama? Kapag ang tao nang gumagawa ng kanyang kapahamakan, siya nang may kasalanan. Ngunit kung nililisya ka ng Ama at lumilihis ka at sumusunod ka sa Kanya, may liligtas ka niya at may tatama. Ngunit kung ayaw mo pakinggan, isabuhay ang Kanyang salita, bahala ka. Sabi nga niya, sa mga tao sa lupa. Ngunit at pasubali, ako'y walang tugot, walang humpay sa pag-aakay, pagtutuwid, pagbibigay, pagtanglaw, pagmamahal, pagpaparaya, pagpapakumbaba, pangunawa, pagpapatawad. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung malinis ang nararamdaman ng iyong kalooban at masaya at umaapaw ang kasiyahan, hindi ba malusog kang matatawag? Ngunit kahit malakas ang katawan mo, malusog ka, mayroon kang galit dito, may sakit ka, cancer, mahirap pagalingin. Lalo na kung nagnaknak, kahirap paghilumin. Kaya, hindi lamang ang may cancer na masakit ang mahirap pagalingin. Ang may isip na masama, mahirap ding gamutin. Kaya tao, kapag nalinisan ang isip mo, kay buti ng kinamtan mo, kalugod-lugod ka, matatawag ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Sulong. Ang maniwala'y maniwala, ang tumanggap ay bahala, ang Amang dakila. Ngunit ang hindi at magtawa at magpalipas ng galak niya, daratal din ang takda, lumbay ng puso'y daratal sa kanya. Buhay ba nga ma? Tuwang-tuwa ka na naman, baka magbahing ka na naman yan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Hindi bali na. Ano? Minamahal, tandaan ninyo. Sa inyong mga dinaranas, kung nararamdaman nyo ang Ama, at siya ay kinikilala nyo, pinagtiwala nyo sa Kanyang sarili nyo, mapapasalamatan nyo pa siya sa mga pinagdaraanan nyo. Sapagkat kung hindi sa mga pinagdaanan nyo, hindi nyo nakilala ang kahiwagaan niya, ang kapangyarihan niya, at ang magagawa niya sa buhay nyo. Kaya, kailangan mayroon munang ipakita para mapadama. Totoo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos ng hirap ginhawa, pagkatapos ng dilim liwanag, pagkatapos ng lungkot galak, pagkatapos ng sakit kalusugan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Habang may buhay, pag-asa ay Ama, ligaya ay hawak niya, kaya't siya ang sa inyo ay tanggapin upang inyong makamtan ang tuwirang ligaya at sigla ng damdamin. Tao, yan ang totoo, sama magmumula, ang galak sa puso, ang pagmamahal, kaya't kapag tinanggap niyong ganap siya, siyang magdudulot sa inyong lahat upang tamasahin ang pagpapala, di kayang bigay ng kapwa. Tao, mahal ko kayo. Alin ang mas maganda? Masaya o magulong malungkot? Alin ang mas maganda? Ang nalilito? Nasasaktan? O payapang nabubuhay?
Alin ang mas maganda? May sakit ka man? Matapang ka lumaban? Damang-dama mo amang mahal? O takot na takot kang mamatay? Walang makasagot. Tao, pawang totoo, lahat sama magbumula. Kalakasan, kalusugan, katatagan, katibayan na siya'y buhay na buhay, patotoong siya'y buhay na buhay. Kaya't kung siya'y sumasayo, mararamdaman mo yaan. Kung siya'y sumaiyo, makikilala mo siya. Kung siya'y nasa sayo, patutunayan niya, buhay na buhay siya. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Tulad ngayon, sinong nagpapakulimlim ng panahon? Sinong nagpapaliwanag? Sinong nagpapaambon? Sinong nagpapahamog? Sinong nagpapalakas ng ulan? Sinong nagpapabugso ng hangin? Sinong nagpapasibol ng tubig? Ikaw ba? Tao ka lang. Wala pang gumawang tao na ganito sa makatwid. Alam mo palang may Diyos ka. Bakit di mo namnamin ang kanyang mga salita at buhayin mo sa iyong diwa nang mabuhay din sa iyo ang pananalig at pag-asa? Sa gayon, mapapatotohanan mong anak ka niya at masasabi mong, Ama ko, Ama ko, Ama ko. Paglingap mo ay totoo. Ikaw ang pag-asa at ligaya ko. Ipadama sa puso ko. Takot ay alisin mo. Maghari ang tapang ko na pag-asang magawa mo ang hiwaga sa buhay ko. Amen. Boy bang ama? Tao, tao, magnilay, magbulay. Magtanto kayo sa mga tinuran ko. Kung ganang pagkatao'y di sasambitin, ni hindi malalahat, kaya kayong lahat, magtiwalang ganap sa Ama. Buhay bang Ama? Tayo na. May mamaya pa. Kadaya niya po Kunching, sabi niya kahapon may bukas pa. Ngayon naman may mamaya pa. Eh hindi pa po ba kayo nasya? Hindi pa po ba kayo masaya? Hindi pa po ba kayo maligaya? Ito lamang po ang sikreto, no? Pag natulog kayo sa gabi at patag ang isip nyo, patag ang damdamin nyo, paghiga nyo, pag nagising kayo at nanalangin kayo, nagpuri kayo ng kaunti, purihin ka, Ma, ako'y naantok na. Nagising ka na naman at umihi ka, salamat po sa iyo, nagising po ako, buhay pa pala ako. Ay, purihin ka, Ma. Pagbangon mo sa umaga, isip at damdamin mo'y siya, ituturo niya sa iyo ang marapat tao. Kaya tao, laman ang isip at damdamin mo'y siya, di maliligaw ka sa mundong ito. Pagpalain kayo. Tayo na po!